Amoy palang ulam na. Ganyan kasarap ang tuyo para sa atin. Tatak at parte ng kulturang Pinoy ang pagkain ng ulam na ito. Pero bago pa man makarating ito sa ating mga plato, masusi itong trabaho. Dito po sa Navotas Fishport ay iba't ibang klase ng isda ang matatagpuan. Ito po kasi yung mga isdang nahuhuli mula sa laot ng Bataan. Kasama dyan ang isdang silinyasi, na ginagawang tuyo. 2 beses kung dumayo ang mga tagasan, Fabian, Pangasinan dito sa Navotas Fishport para humango ng isdang silinyasi. Dito pa lang sa Navotas nilalagyan na nila ng asin ang isdang nabili. Pero bukod sa silinyasi pwede din gawing tuyo ang isdang tamban, sapsap at talagido. Pagkatapos isakay sa truck ang napamailing isda babiyahe na sila sa San Fabian, Pangasinan. Kung saan umaabot ng 3 hanggang 4 na oras ang biyahe. Tuyo sa kanan, tuyo sa kaliwa, tuyo kahit saan ka lumingon. Kilala ang Barangay Bale Gibarte, San Fabian, Pangasinan sa paggawa ng tuyo. Ito kasi ang ikinabubuhay ng karamihan sa kanila tulad ni Vilma Celios. Na-discover ng mga magulang po namin. Kaya po kami na po yung parang nakamana sa kanila. Parang tinuloy na namin yung negosyo nilang paggawa ng tuyo. Maaga pa lang, nagtitipon na si Aling Vilma at kanyang mga kapitbahay para magsimula sa pagtutuyo ng isda. 3 beses kung magbilad sila ng tuyo. Bumabangon po kami ng alas 3 ng madaling araw. Tapos po gigisingin po yung mga tao namin. Ugasan po yung tuyo, tsaka po ibibilad. Natatapos po kami hanggang alas 12 ng tanghali. Bago ibilad, hinuhugasan muna ng mabuti ang mga isda. 2 hugas pa ang ginagawa para hindi masobrahan sa alat ang mga tuyo. Mapapansin din na naluto na ang isda sa asin. Pagkahugas, sasalain ng silinyasi at ay lalatag sa kalingan. Ang kalingan ay patungan ng isda na gawa sa lambat. Ito ang ginagamit sa pagbibilad ng isda. Kadalasan inaabot ng mga 40 hanggang 50 kalingan ang nagagamit nila. May tagahugas po. Yung mga babae at ibang lalaki tagabilad. Tapos 2 lalaki po yung nagbubuhat na para ilagay po sa init po. Pag napuno na ang kalingan, isasalansan ito at babuhitin sa malawak na lugar. Dalawang tao ang nagbubuhat ng kalingan na mula 6 hanggang 7 kalingan na patong-patong. Kahit ang bigat, may mga mariding bumubuhat nito. Pagkarating sa pagbibilaran, isasalansan ng maayos ang kalingan sa pagbibilaran. Kailangan naaarawan ng maayos ang isda para makuha ang magandang texture ng tuyo. Ibibilad ng 2 araw ang isda para maging tuyo saka ay reripak. Pagkatapos ihihiwalay ang mga tuyo depende sa laki. May maliliit na nagkakahalaga ng 100 kada kilo. 150 ang katamtaman at 190 entaman ang malalaki kada kilo. Pagkatapos ay repack, ay deliver na ito sa iba't ibang lugar gaya ng Lingayen, Pampanga at hanggang dito sa Metro Manila. Yun nga lang mataas na ang presyo nito pag binili natin sa palengke. Simple lang kung titignan ang paggawa ng tuyo. Pero madaming araw at proseso pa ang kailangang pagdaanan ng ating mga mare at pare sa San Fabian, Pangasinan bago ito makarating sa ating mga plato at hapagkainan para namnamin ang sarap nito.